Siguro ikaw muna, Brother Jerry, magbasa ng tanong. Sige po. Mula po ito sa 0916-911-4786. Ang sabi po niya, pag umani ba ako sa Seventh-day Adventist, may ipinangako ba si Kristo na nakasulat sa Biblia? Yan. Ganda ang katanungan ng ating suking taga-subaybay. Naalala ko, Brother Jerry, yung isang paksa na tinalakay natin ng title ay Bakit Ako Aanib sa Seventh-day Adventist? Oo. O ano ba yung assurance kung aanib ako sa Seventh-day Adventist? Inisa-isa natin yun. Inisa-isa natin yan. Doon sa nagtanong sa amin, pwede nyo pong i-search yun sa YouTube, yung Bakit Ako Aanib sa Seventh-day Adventist. Nandiyan pa yan sa YouTube? Andun yun. Kasi mas detalyado natin tinlakay yun, halos yun. Ngayon, isasagutin lang natin yung kanyang tanong at hindi naman as is na katulad dati dahil mangyayari, mauulit lang. Samantalang mayroon na. Nauna na. Ang ganda ng tanong kasi, yun nga, malimit na nababanggit natin ito, Brother Jerry, na kalimitan ng basihan ng mga tao ngayon, yung kailangan mabasa sa Biblia, mapatunayan mo, hindi naman tayo tutol doon sa mabasa. Pero ang tutol natin, na pag hindi na mabasa yung literal na yon, ay mali na. Kasi di natin alam kung ang gustong sagutin natin sa nagtatanong sa atin ay basahin mismo na nangako ang Diyos sa Seventh-day Adventist. Baka hanapin sa atin sa Biblia, saan dyan na Seventh-day Adventist yung pinangakuan. Kung diwa ang pag-uusapan, mga ginigilo ng taga-subaybay, kung diwa at batayan sa Biblia, ay nakakatsak ho tayo. Yun ang sinasabi natin, Brother Jerry. Nakakatsak ho tayo. Bakit? Ang Seventh-day Adventist lamang ang nagtataglay ng kumplitong katuruan na mababasa mo sa Biblia. Totoo naman. At sa Biblia, ang pagbabatayan, lagi natin binabanggit, sa isang katotohanan o tunay na iglesia, tunay na bayan ng Diyos, ay dun sa katuruan. Lagi namin binabanggit, yung nasa Juan 7:17. Balang pag-uulit na siguro, Brother Jerry. Dun sa nagtanong sa atin, dahil hindi natin alam kung baka siya bago lang na taga-subaybay, ang ating pong nababasa lagi, paborito na natin ito, Brother Jerry. Oo nga Uulitin na ulit natin, 7:17 ng Juan. Na sabi po ay, ganito, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita muna sa aking sarili. Kung gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, hanapin mo yung nagtuturo ng tama. At yun ang sinasabi natin na ang Seventh-day Adventist, Brother Jerry, ay kumplito sa katuruan. Malamang. Ihanda mo na dyan yung sagot. Oo nga, kasi sample noon, kasi binasa mo yung 7:17 ng aklat ng Juan. At ito'y sinagot na rin natin ito, lagi natin pinupuntahan kung ano ba yung turo. Yung ba rin yung aral, at sinisigurado po ba ng Biblia na yung pong aral na binabanggit na makikilala sa tunay na samahanan sa Diyos, masusumpungan nga naman sa aral ng Seventh-day Adventist. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po na isinulat ni Ezekiel sa Kapitulo 44. Ganito po ang ating mababasa mula po sa versikulo 23 at versikulo 24. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga katulan na kanilang hatulan, at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan, at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ito na po yung package, mga giliw na taga-subaybay, lalo na po doon sa kaibigan nating nagtanong kung ano po ang aral na pagkakakilanlan ng mga nasa Diyos. Ang sabi po roon ay sa aral makikita, sabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 7:17, at nilinaw naman ng Biblia kung anong klaseng aral. Yung pong aral, ang sabi doon, ituturo niya sa aking bayan ang pagkakaiba ng marumi at malinis, yung pagkakaiba ng banal at karaniwan, at ipangingilin ng aking mga sabat at susundin ng aking mga utos.
Yan pong mga katuroan yan, dito lamang po ninyo yan makikita sa Seventh-day Adventist. Tama. Wala pong ibang relihiyon na nagtuturo na ito'y marumi, ito'y malinis. Ito ay banal, ito ay karaniwan. Ito ay dapat ipangilin ang Sabat sapagkat ito ay bahagi o kasama sa kautusan ng Diyos. Tama. Karamihan ng mga relihiyon ngayon o samahan ng pananampalataya, itinuturo wala na yung kautusan, wala na yung mga maruruming mga hayop na hindi pinapakain ng Diyos sa panahon ng matandang tipan. Ang sinasabi lahat yan, nilinis na. Pare-parehas ng ikang malinis yan. Wala na hong pinagkaiba. Kasi sabi ng Biblia, bibigyan ng pagkaiba. Kaya po, ang tanong nasa Seventh-day Adventist po ba yung mga aral na yon? Sigurado tayo. Sapagkat nakikita po sa atin yung pong aral ng pagkakakilanlan sa Diyos. Tama. Siguro, marahil itanong ng ating kaibigan, ano ho ba ang sabi niya dito sa ating tanong, meron bang ipinangako, Brother Johnson, sa Seventh-day Adventist? Natutunugan ko ito kasi yung mga question niya, actually mamaya tatalakayin din natin, babasahin natin yung ibang mga tanong niya. Parang nakalalaman ko na ito'y kaanib sa isang pangkati ng pananampalataya na ipinagmamalaki na sila ika ang ililigtas at may kapangakuan sa kanila. Sila ika ang tinubos sapagkat ganun ba yun? yun yung mga hanay ng kanyang tanong merong mga kasunod na tanong. May kasunod na mga tanong yan. At meron niyang pinanggalingan yung kanyang mga tanong na yan. Kung ating babasahin pa yung mga sumunod niyang mga email, mga text sa atin, wala daw kasi sa atin yung pangako. Kundi nasa kanila lang. Sapagkat ang ulo ay si Kristo. At yung katawan ay yung iglesia. Sa makatuwid, si Kristo ang magliligtas. Pag-usapan natin yan mabuti, Brother Jerry. Kasi lalabas dyan, hindi naman ipinangako sa Seventh-day Adventist yan. Kundi ika sa ating sa kanila na nagtataglay noong pangalan na yon. Magliligaw ng marami pag hindi natin inayos yan. Correct. Kaya dapat ayusin natin yan. Ito isang samahan na isang iglesia na sila lang, pag naging kanib ka doon, ligtas ka na. Oo, yan yan. Tama ba? Tama yan. Tama. Ay masasabi natin, tama ako sa hinala ko, nasa kanya galing, pero mali itong ganitong mga paniniwala. Totoo yun. Alam nyo kasi, tingnan nyo to doon sa samahan na yon, wala kaming personal wala. Nililiyan natin kasi siya kanya nang galing yung nagtatanong. Kaya nga, ayon sa Biblia, sasagutin mo yung tanong ayon doon sa nagtatanong. Tama yun. Kasi para mabigyan natin ng satisfaction yung kanyang hinihingi. Alam niyo po ba sa paniniwala ng isang grupong ito, Brother Jerry, pag hindi nila kasama, ang tawag nila tagasanlibutan. Aware ka ba doon? Aware ako dyan. Tagasanlibutan daw pag hindi nila kasama. Tapos sila yung pinangakuan. Yan. Pero, pag binasa natin itong 3:16 ng Juan, hindi ganun Kasi pakinggan nyo, mga kapatid, sabi sa 3:16 ng Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung pangako. Ang pinangakuan, buong sanlibutan, hindi lang isang samahan. Pagka hindi daw sila kasama sa kanila, taga-sanlibutan. Ay di lalabas dito, sila pala yung hindi napangakuan. Kasi ang pinangakuan, yung buong sanlibutan, ay ayaw nilang sa sanlibutan. Kasi sila isang grupo lamang. Ay sila pala yung walang pangako. Kung susundan natin yung argument niya. Pero alam naman natin, ang ibig talagang sabihin nito, kinigilo na taga-subaybay, huwag pong sasamahan loob, tabi-tabi. Ang ibig sabihin nito, ang pangako ng Diyos ay hindi lamang sa isang grupo, sa isang pulutong, sa isang iglesia. Ang pangako ng Diyos ay para sa lahat ng tao na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Siyempre, napapag-usapan natin ang tamang pananampalataya, Brother Jerry. Pero, sa pagkakataong ito, ay hindi natin pwedeng tutulan na ang basihan, yung sino man na yan, ay hindi nakadepende sa samahan. Kundi kahit anong samahan ka, kahit anong pananampalataya ka, sa buong sanlibutan, ang buong lahat ng mga tao, kung tasampalataya ka, tatanggapin ang Panginoong Jesucristo, ay magkakamit ka ng pangako. Kaya mali na kaagad kung iisipin ho natin na ang pinangakuan lamang ay itong isang grupong ito, na iglesia na ganito, iglesia na ganyan, iglesia ni ganon. Mali ho. Kasi
ang Diyos ay iniibig niya ang lahat ng tao. Yun nga lang, yung tutugon, yung sasampalataya. Kahit na iniibig niya yung lahat ng tao, kung hindi naman sasampalataya sa kanya ng tama, hindi pa rin yun. Kasi, tinan nyo ha, nang ipangako ng Panginoon ito, ay talaga namang makikita natin na ang daming mga tao rin na nagkaroon ng pananampalataya. Pero hindi rin nagtapos doon, Brother Jerry. Kasi, mayroong mga ibang sumasampalataya na sumusuporta ang talata at ulat nito doon sa aming naunang sinagot na nakabase ito sa doktrina. Tama. Katulad halimbawa ng nasa Mateo 7, 7:21. Sumampalataya naman ito eh. Tama. Sabi ron, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Aba, hindi naman tatawag sa Panginoon kung hindi sumasampalataya. Ngayon, doon pa rin babalik doon sa tinatawag natin kanina na sa aral. Tama. Kasi, nanampalataya ito, ang problema ayaw sumunod sa kalooban ng Ama. Oo. Alam mo, pag pinag-aralan ho natin itong kalooban ng Ama, ito po'y hindi natin pwedeng sabihin, hindi dito kasakop ang 10 utos. Kasi sa aklat ng awit, 40 talatang 8, ang sabi ni Haring David aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kaya yung kautusan na binabanggit doon, andun yung 10 utos, dapat pala sinusunod yun ng tao na may pananampalataya. Kasi pag nampalataya ka, hindi ka naman susunod. Katulad ng marami ngayon, wala na yung sa utos. Doktrina pa rin. Oo. Kaya yung pangako ng buhay na walang hanggan, doon sa taong sasampalataya, at the same time, ay sumusunod na may pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo At yan. yun ay nasa Seventh-day Adventist. Yun ang sinasabi natin. At dito sa bahagi ito, yung sinasabi, kasi ginagamitan nila ng mga salitang tagapagligtas at ang ililigtas ika ng ulo yung katawan. Hindi, wala naman tayo tutol doon. Gagamitin nila yung ang iglesia ay ang katawan. Unang-una, hindi nga natin tinututulan yung talata. Kasi nga po, ang bumubuo doon sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, yun yung mga sumampalataya at sumusunod sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi po yung umanib. Pagkatapos wala namang gagawin sa loob ng iglesia. Pwedeng pasindi-sindi, painom-inom. Oo. Pagkatapos ay hindi mo makikita yung kabanalan, hindi mo makikita yung pagsunod. Kaya ang importante lamang ay kumpleto attendance. O kaya sabi nila, ang kabanalan naroon lang sa loob ng kapilya kasi tahimik, walang kumikibo, maghiwalay yung lalaki at babae. Hindi yun ang kabanalan eh. Hindi. Ang kabanalan at isang uri ng buhay ng tao makikita mo sa loob at labas ng iglesia. Totoo yun. Hindi yung banal kapag nasa loob, paglabas, nako. At saka isa pa, mga kaibigan at mga kapatid, maski po sa Seventh-day Adventist ay meron pong katotohanan na makikita ang aral. Ang mga kaanib po namin ay hindi po namin binibigyan ng garantiya na kung sila ay nasa loob na ng pananampalatayang ito, ay kampante na. Tama. O kaya ay sabihin ay katulad nung sinasabi ng marami, nung katulad nung ating binabanggit na yun, na samahan, basta't ikaw inaroon na, sigurado ka na. Yun na nga. Dito po sa amin, kahit na po kami, kahit man kami ni kapatid na Johnson, kung kami ay makagawa ng hindi mabuti sa harapan ng Diyos at kinamatayan po namin yun, at hindi na kami nakabangon doon sa paggawa ng kasalanan, maski man ho kami mapapahamak Tama. Kahit po kami ay nasa loob na ng tunay na iglesia o kaya samahan na sa Diyos, sapagkat ang batayan ng Diyos sa pagliligtas na gagawin niya ay doon sa iyong mabuting relasyon sa Panginoon, na kahit na ikaw'y naroon, kung hindi naman maganda yung relasyon mo sa Panginoon, kasi marami tayo, hindi naman natin hindi naman natin pinagtatakpan. Ito'y katotohanan naman. Sa loob din naman ng ating samahan, meron din diyang mga pasaway Baka isipin nila, bakit ganun sa inyo? Yung sinasabi ho namin, mayroong batayan sa Biblia. Totoo yun. 12 alagad na nga lang. Mayroon pang isang Judas mayroon pang isang pumalpak din. Mabuti nagbalik loob. Si Pedro. Ganun po talaga yung ang tao. Kaya yung sinasabi po ni Brother Jerry, ito'y biblical. Brother Jerry. Yan yung sinasabi mo, mabuti ka, na gumawa ka ng kasamaan. Pag ginamatayan yun, mapapahamak ka. May talata doon. Nasa Ezekiel yan. Ezekiel 18:26. Babasahin ko, tapos babalik ko sa iyo, Brother Jerry. Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at kinamatayan sa kasamaan na kanyang nagawa, ay mamamatay siya. So, hindi ito corporate, Brother Jerry. Hindi ito
pangkabuuan. Individual ito. Individual. Ang masama, ibig sabihin, ikaw, kahit miyembro ka Tama. ng tunay. Biro mo ang sinasabihan dito, bayan ng Diyos ito Totoo yan. yung Israel ito. Oo. Pero nakikita natin na lumalabas dito na kahit mismo yung Israel, may individual talagang mapapahamak ayon sa sinasabi ni Propeta Ezekiel. Totoo yan, mga giliw na taga-subaybay. Kaya sa aming mga miyembro po ng aming iglesia, hindi po kampante ang mga miyembro. Hindi ho kamukha doon sa Hindi isang natin samahan. kukonsintihin Hindi ko kukonsintihin. Dito ka, bidisiplina tayo eh. Oo. Pagka tayo ay kahit na yan ay ministro, o kahit Oo. yan ay pastor, o Oo. kahit yan ay elder, Oo. may disiplinang ginagawa. Titiwalag yan. Titiwalag talaga yan. Sa bagay, nagtitiwalag din mga yon. Oo. Pero, ang mga kaanim po rito namin ay talaga hong nagpapahalaga sa devotional life. Tama. Dito po, meron tayong family worship, meron tayong tinatawag na bago tayo matulog sa gabi, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, may pananalangin pamsambahayan, pagkagising sa umaga, meron din. Meron ding personal na devotional ang ating mga kapatid. Oo. At talagang nag-iingat ng kanilang sarili na hindi makagawa ng anumang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kahit na sa loob na siya. Sa tulong ng Panginoon Sa yun. tulong ng Panginoon. Kahit sa loob na siya ng iglesia, kapatid na Johnson. Pero mga kapatid, doon sa mga kaibigan namin na ganun ang kanilang pananaw na para bagang pagsumama na doon sa ligtas na habang buhay o kaya sigurado na huwag po ninyong gawing corporate ang salvation, ang kaligtasan. Wala hong corporate salvation sa Biblia, mga kapatid. Wala pong damay, Brother Johnson, kung mo iligtas yung isang samahan. Lahat ng mga kaanib doon, basta siya ay kumpleto sa attendance, hindi nagpapabaya sa mga pagsamba at mga pagpupulong, ililigtas na ng Panginoon. Tama. Wala pong batayan sa Biblia yon. Ang malinaw na batayan sa Biblia, kahit nakaanib ka ng tunay na iglesia, pagka ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, mapapahama ka. Katulad nung binasa mong talata kanina, sinabi ay bayan ng Diyos. Yung mga alagad din, sinasabihan din ng ating Panginoon Jesucristo. Biruin mo yung si Pedro at saka si Judas, kasama na rin sa bayan ng Diyos yun. Pero kita na ninyo, hindi po nagiging ligtas kung ikaw ay hihiwalay sa ating Panginoon. Mabuti na lang si Apostol Pedro nakabalik. Sabi mo nga, nagsisi. Ganyan din po sa amin, sa iglesia ng Seventh-day Adventist. Kaya dito sa amin ang buhay ng mga mananampalataya, kakitaan mo talaga ng pagbabago. Tsaka dito mapapansin na ating taga-subaybay na yung ating kaibahan sa ibang pananampalataya. Totoo Kasi yun. palagi tayong nagdidiin na maging masunurin sa Diyos. Correct. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, sa unang Timoteo 6, ang talata po nito ay 14. Ganito ang ating mababasa. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Hanapin mo na ang isang relihiyon na matapat sa pagtuturo ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at pagiging masunurin. Seventh-day Adventist yun. Kaya ang tanong ninyo, may pangako ba dito? Sigurado. Kasi ang pangako ng Diyos ay doon sa mga susunod sa kanyang kalooban. Ang yan sa 7:21 ng Mateo? Kahit na tatarin mo ng pangalan yan, ng iglesia kung ano man yung saan masuwayin naman. Punuin mo na yan, pati yung haligi, lagyan mo, pati yung bubong, lahat ng gilid ng simbahan, pati sa likod. Gusto mo, tatakan mo yung mga miyembro. Pati ka sa sakyan, merong tatak. Lagyan mo na, lahat na. Ng t-shirt mo, lagyan mo. Pero, kung hindi ka nagtuturo na sumunod sa kautusan, wala rin. Patay. Ang sabi nga doon sa Mateo 5 ng Mateo naman ito, Brother Derry. Talagang nagganda ng inyong tanong Kaya sa susunod yung iba nadala na habang nagtatanong sila, lalong naliliwanagan sila ang mali. Sa 5:17 muna natin ito babasahin, tapos tuloy natin hanggang 19. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Naniniwala ang Seventh-day Adventist dito na si Kristo naparito, wala siyang sinisira. Totoo. Ngayon, tanong, sa inyo bang samahan na may pangalan na ganito? Anong pagtuturo? May sinira ba si Kristo o wala? Ang sagot natin meron. Sigurado. Kaya, kakampi kami rito. Gayon. Sabi rito sa susunod, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Doktrina natin to. Doktrina yan. Kakampi natin si Kristo. Ito ang sabi sa 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-litang mga utos nito at ituro ang gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapat. Ang sino numang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Andun na yung pangako. Andun. May dalawa ditong
paniniwala. Tama. Yung isa, ayaw sumunod, itinuturo din na wag sundin. Yun. Ang tawag ng Biblia, Kaliit-liitan. kaliit-liitan. Ang tawag doon sa hayop na gano'n, tungaw. Tungaw. Oo. Pinakamaliit na may buhay na insekto. Di ba sabi nila, di maliit, basta nasa langit. Okay lang. Tungaw naman sila, hindi makita. Biro mo, naligtas ka, hindi ka makita, napakapakan ka lang. Pero dun, garantiya ng Biblia, hindi talaga Hindi, maliligtas. ano lang yon. Ang tawag doon ang ibig sabihin nun, wala kang puwang doon. Walang puwang. Oo, wala kang puwang doon sa langit. Pero Ngayon, doon sa isa, sabi rito, datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Doon, pasok ang Seventh-day Adventist. at yun ang pangako. Tinuturo natin, tapos ginaganap natin. Tapos may pangako. May pangako. Ang Panginoon dito, brother, Tatawaging, dakila, hindi tungaw. hindi tungaw. Oo. O ngayon, dakila sa kaharian ng langit, ay sok na sok ang Seventh-day Adventist. Oo naman. Mga giniginaw ng taga-subaybay. Naku, mga kapatid. Kaya nga sabi natin, Brother Jerry, hanggat may kapitulo, bersikulo, itutuwid at itutuwid po natin ang mga maling na ipunlang kautusan o katuruan Oo. ng mga kilalang mga ngaral ngayon sa ating kapanahunan Totoo. na sumasalungat sa sinasabi ng Biblia. Biruin mo, Oo. yung mga ganong klaseng mga doktrina na Oo. sila ang maliligtas. Sila lang. Basta ikaw Masyadong sila tapang sa lang. kaligtasan eh. Oo. At pagkatapos ang tingin sa mga hindi kanila, sanlibutan. sanlibutan. At pag sinabi sanlibutan, talagang walang kaligtasan. Sabi sa 3:16, ang pag-ibig ng Diyos sa Sa sanlibutan, edi kukontra. Hindi sila kasama. Hindi sila kasama, kukontra. Oo nga. Kukontra, mga kaibigan. Oo. Kaya malaki ang tawag natin dyan, marketing strategy. Oo, tama. Kasi pagka ima-marketing strategy mo, ima-market mo, sino bang miyembrong hindi papasok doon? Kaya, wag ho tayong magpaka-stricto doon sa pangalan. Dahil daling kopyahin yan sa ating kapanahunan. Dali mo kayang isulat yan. Dali mong iparehistro yan eh. Tama. Pero ang doktrina, hindi pwedeng kopyahin. Mga kapatid, mga kaibigan. Okay, sunod natin yung ibang tanong. Meron pa isang matanong dyan, maganda yata, Brother Jerry. Oo, meron din to isang katanungan natin. Meron din sa kanya dito. Kanya rin ito. Kanya rin na. Sige. Kanya rin yung sa number din na yun. Ang sabi niya rito, wala sa Biblia na 3 o 2 ang Diyos natin. O di natutunogan mo na kung kanino galing. Alam na. Sa kanya rin yung number. Sabi niya ay iisa lang. Kaya magising na kayo. Sabi niya. Gising naman ako. Papuputol ko ang daliri ko kung may mababasa kayong 3 o 2 ang Diyos natin sa Biblia. Aanib pa ako sa inyo. Ang tanong ko sa kanya, Brother Jerry, aling daliri mo yung gusto mong ipaputol ngayon? Kasi, Umpisahan ko na sa kamay. buti lang, daliri eh. Masyadong, sana liig na lang. Liig. At least may pagkakataon pang magbago. Oo ka. Ganito mga kapatid, hindi tayo nagtuturo dito ng dalawa ang Diyos, Brother Jerry. Kailanman. Pero kaya ako binanggit dito na aling daliri ang gusto mong ipaputol. Kasi kung magpaka-technical tayo, Oo naman. mapapasubo ito eh. Ay, sigurado. Katulad dito, babasa ako ng talata. Sige. Tapos, titingnan natin, i-analyze natin mabuti kung ilan yung Diyos na binabanggit dito. Nililinaw na namin muna dito na wala kaming pagtuturo na ang Diyos ay barabarangay, mayroong dalawa. Ibang grupo yun. Hindi tayo yun. Wala ka pakialam dun. Ayaw namin ng Sinama na nga di siya eh. Yung nga. Yung isa eh. Hinila isang barangay, pati siya sumama Kaya na rin. pala barangay kasi may balak sumama. Oo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Lalo namang hindi natin tinuturo 3. Pero ang Diyos o 2. Meron silang mga grupo na unti-unti na pupunta sa atin. Oo naman. Ayan. Dami nila kaya. Okay. May nakalinya pa, no? Kapatid, tingnan nyo to ha. Kayo mag-analyze muna. Alam mo, yun ang hilig ko, Brother Jerry. Oo nga. Namana ko yan kay Dr. Medina. Tama. Analysis. Tino ha. Hindi kami nagtuturo na ang Diyos ay higit sa isa, 2 o 3. Hindi kami naniniwala doon. Ang Diyos ay isa. Pero, tinuturo namin na si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos. Pero hindi sila 3 Diyos, kundi isang Diyos sila. Kasi naipaliwanag na natin na yung pagiging isa sa Biblia ay hindi na lahat nangangulugan na numerical one or absolute one. Ito ho, ang babasahin ko, i-analyze ho natin. Yan. Juan 1:1. Yan. Andan dyan ba yung paboritong salin? Andyan, lagi kong bitbit yan. Lagi kong bitbit yan. Ihanda mo nga yan. Dalawang salin yan eh. Oo, dalawa. May Tagalog, may English. Yun. Okay, babasahin ko muna sa paborito natin na ang Biblia. Yung lumang ang Biblia. Sabi sa Juan 1:1, nang pasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos.
So, ang linaw. No. Merong berbo na sumasa Diyos. Yan. Okay? Isang Diyos, isang berbo. Yan. Ang linaw niyan. Yan. Ha? Isang Diyos at isang berbo. Tanong, ano ang kasunod? At ang berbo ay Diyos. O tanong, ilan bang Diyos ang binabanggit dyan? Ha? Yung bang berbo, siya rin yung sinasahan niyang Diyos? Ay di ba hindi, Brother Jerry? Hindi. Nang pasimula, siya ang berbo. Sino yun? Sabi sa Juan, sa talatang 14, at nagkatawang tao ang berbo. Yan. Yung berbo, hindi itong ama. Hindi. Sigurado yan. Kasi itong berbo, nagkatawang tao, therefore, ito yung anak. Correct. Ngayon, itong berbo na to, sabi roon sa huling bahagi ng talatang 1, at ang berbo ay Diyos. O di, ang linaw. Isang berbo, isang Diyos. Yung ama. Yung ama. Yung berbo, nagkatawang tao. Itong berbo, sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Hindi ba lumalabas nga naman talaga rito na dalawa? Kasi iba ang berbo, iba ang Diyos. Pero hindi dalawang Diyos yan. Hindi dalawa ang Diyos. Yan. Pero ayon sa pag-analysis natin sa talata, meron ditong dalawang lumalabas na parihong tinawag na Diyos. Kaya putol daliri mo dito. Sigurado. Kasi yung berbo Diyos sumasa Diyos siya. Diyos di siya. Kung bilangan at gusto mo talaga nakaubos daliri mo, kapatid. Kaya huwag kang buti na lang yung daliri lang huwag kang pupusta nang hindi ka nakakasiguro. Sigurado. Mabuti na lang. Hindi namin tinuturo na sila ay dalawang Diyos. Pero magkaiba sila ng persona. Ang nagkataon lang, kasi ang pagdidiin kasi, Brother Jerry, ng Biblia, kaya binanggit doon yung salitang, ang Diyos ay iisa, para may iiwas yung mga tao sa paniniwala nila sa ibang Diyos-Diyosan. Correct. Yun naman to lang dahilan kung bakit ang Diyos ay iisa. Kaya lumabas yung salitang Diyos ay iisa. Pero ang pagdidin at pagpapahayag ng Biblia, Brother Jerry, hindi lang isang persona talaga, hindi absolute one, hindi numerical one, ang Diyos. Tama. Tanging ang dahilan kung bakit binanggit na ang Diyos ay iisang, para ang tao sa panahong yun ay hindi maniwala sa ibang Diyos na literal or physical. Kahit naubusin mo yung talata sa Isayas, na ako'y walang ibang nakikilala, lahat ng konteksto, natalakay na natin may kinalaman sa mga ribulto at mga larawang inanyuan. Kaya nababanggit yung laging iisa, wala nang iba. Pero yung Ama at Diyos, di mo po pwedeng tutulan. Nako, sa susunod payo, huwag na natin tataya yung bahagi ng ating katawan. At, nako, kaya doon sa kaibigan ay siguradong buti na lamang po at hindi kami ISIS. O hindi talagang pugot ka. Pero sa bagay ay kamay lang naman. Hindi ulo. Hindi ulo. Sabi naman ng Panginoon, mabuti nang pumasok ka sa langit kahit putol yung daliri mo. Pag mata raw ay nagiging dahilan ng pagkakasala. Kung ang naging dahilan ng pagkakasala mo at pagkakamay mo sa doktrina, pinaputol mo yung daliri mo, walang problema. Halimbawa, yung daliri niya, alam niyang may ginagawang kasalanan. Pwede paputol talaga yan. Dito sa bahaging ito, na challenge mo, wala kaming mabasa o may mabasa kami na 2 o 3 ang Diyos. Wala nga kaming sinabi sa inyo 2 o 3 ang Diyos. Yung binasa ng kapatid na Johnson. Pina-analyze natin sa inyo na meron pong dalawa na magkaiba na tinawag parehas na Diyos. Yan. Ngayon magtataka kayo, di dalawa nga, hindi nga po dalawa. Dahil ang sinabi natin, 2 persona yon na bumubuo doon sa iisang Diyos. Kaya nga ang isa pang terminong ginamit natin, pag tinanong ang mga Adventista, ilan ang Diyos? Ang sagot natin, ang Diyos, iisa ang Diyos. Pagka ang tanong ay, sino ang Diyos? Ang sagot natin, ang iisang Diyos ay ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Kung ang pinag-uusapan kasi, sino ang Diyos, you are referring to the personalities. Yes. The distinct personalities of this one God. Kung pag tinatanong mo kung sino, o pag tinatanong mo ilan ang Diyos, ang tinatanong mo bilang ng Diyos. Pag tinatanong mo ay sino ang Diyos, tinutukoy mo yung personality. Yan. Yung pagkakabanggit ng kapatid na Johnson at pagkabasa do sa Juan 1:1 ay may kinalaman do sa tanong kung sino ang Diyos. Yung Diyos, yung pala yung Ama at yung Berbo na parehas na tinawag na Diyos. Sila po yung
ano o kaya ay ilan ang Diyos? Iisang Diyos yung Ama at saka yung Anak. Kaya hindi nagkakaproblema tayo eh. Kasi pag nabasa mo si Kristo ay Diyos, nabasa mo ang Ama ay Diyos, nabasa mo ang Banal na Espiritu ay Diyos, wala kaming problema kasi pasok siya sa iisang Diyos. Pero pagka nakabasa kayo sa Biblia, katulad itong aming binasa kanina, siguradong mangangamot ang ulo eh. Kasi nga, hindi nila mariresolba na meron nga hanggang sa dumating na, hindi naman yan Diyos eh, kundi yan sabi nila plano. O kaya yan nasa isip lang ng Diyos yan. Pero mga kapatid, saan ho ba kayo nakakita na yung salitang berbo ay isip, Brother Johnson? O kaya ay sabihin na natin ay plano ng Diyos. Paano ho nangyayari na yung plano ay Diyos? Meron kang ginamit nating ilustrasyon dyan eh. Oo nga eh. Na, pwede bang banggitin mo yun? Yung kotse, parang ginamit mo yun eh. Na yung kotse at ikaw yung sumasa. Ako'y dumating na sumasa kotse. Hindi ako kotse. Hindi ikaw yung kotse. Kaya yung berbo na sumasa Diyos, yung berbo nagkatawang tao, hindi siya yung sinasahan niya sa pasimula. Ang Ama talaga yun. At ang nagkatawang tao, yung Anak. Correct. Pareho silang binanggit na Diyos eh. Kaya lang, siyempre, yun nga sinasabi natin, Brother Jerry, itong naging problema eh. Minsan, nakakalungkot dahil sa iba ang intensyon ng sumulat ng Biblia kung bakit binanggit niya ang Diyos ay isa. Ang intensyon niya, para ang tao, huwag maniwala dun sa mga inanyo ang larawan. Tama. Kaya ang sabi, meron tayong iisang Diyos. Ang problema, nag-concentrate sila sa bilang. Which is, ang intensyon ng sumulat, si Isaias, ay maiwas tayo sa pagkilala sa mga Diyos-Diyosan. Maging si Apostol Pablo. Ang comparison nga doon, sabi natin, between true God, o the Creator, at saka yung mga tinatawag na mga false idols, na mga gods na sinasabi ron. Yung mga imahen, mga rebulto. Ay, ang nasira, Brother Jerry, kawawa, yung anak, si Kristo. Tingnan mo. Dahil lang sa mga Diyos-Diyosan, naibaba ang anak. Tingnan niyo mga kapatid at mga kaibigan, yung binabanggit naman kapatid na Johnson, ang point of comparison is between the true God at saka yung the false gods. O kaya yung maraming Diyos. Ang ginawa ngayon ng ating mga kaibigan at kaibayo sa pananampalataya na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, ang naging point of comparison yung tatlo. Oo nga, ang Espiritu, yung ang Espiritu, Anak at ang Ama ang pinaglaban, pinagkontra. Samantalang hindi yun. Nakakalungkot, Brother Jerry. Dahil sa pagsusulat, sa sinulat ng mga propeta, mga apostol, at maging ang salita ng ating Panginoon ay pinakialaman yung hindi kasali. Samantalang ang pinaiiwas lang talaga ni Isaias, tulad nitong naitanong sa atin, doon sa Isaiah 46:9, o inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Biro mo nang basahin ito, ay hindi pwede maging Diyos si Kristo. Yung point of comparison again. Ang point of comparison, itataas lang natin, mga kapatid, wag tayong tatalong kung saan. Ulitin lang natin. Yan ang nagiging resulta, Brother Jerry, kung bakit bawal ang Biblia eh. Yan nga eh. Kasi namumuna. Ulitin natin, doon sa ginamit mong talata. Yung point of comparison ba dyan ay sa pagitan ng Ama, Anak at Espiritu? Malayo, Brother Jerry. Malayo pa sa silangan. Sigurado yan. Malayo pa sa malayong silangan yan. Pati sa kanluran, malayo ito. Ang napakalapit dito, yung konteksto. Nandun lang eh. Nasa size lang. Nandun lang. Itataas lang. Binasa ko yung 9. Itataas natin sa size. Yan ang comparison. Ito yung konteksto. Ayan. Sabi, sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpapatira pa. Oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasa nila siya sa balikat, nasa city ito. Dinadala nila siya at inilagay siya sa kanyang dako. At siya ay nakatayo mula sa kanyang dako at hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Pero mo, ito yung pinag-uusapan. Ito yung concern ni Isaias na itong mga bayan ng Diyos, merong mga sumasamba sa ginawa lamang ng mga kamay. Pinapasan sa bali at di man makalakad eh. Dahil nga rebulto nga.
Ito yung pinaiiwas kung bakit. Sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon, wala akong nakikilalang iba. Ang point of comparison, yung mga larawang ina. Maawa naman kayo sa ating Panginoon, pambihira naman, no? Wala namang kinalaman ng anak dito, mga kapatid. Alam mo, mga kaibigan namin, paminsan-minsan, layo tayo sa ating mga tagapagturo. Mag-isip-isip tayo, dumistansya tayo ko ng konti. Kumbaga ito yan eh. Kumbaga ito yung nandun tayo sa loob. Kunyari ito isang iglesia, isang bahay, isang kulungan. Alam mo, Brother Jerry, para makita mo yung hitsura niyan, kung anong klaseng kulungan yan, okay, anong klaseng kailangan lumabas ka. Natural. Pag nakita, labas ka, nakikita mo anong hitsura, ano bang meron dyan, sa samahang yan. Pero pag nasa loob, hindi mo makikita yung hitsura. Hindi mo makikita kabuuan. Lalo na kung sasabihin sa'yo na John, yan ang tama. Hindi mo malalaman talaga. Kailangan bukas isip tayo. Medyo dumistansya tayo ng konti. Alam mo, ginagawa natin yan, Brother Jerry. Totoo yan. Alam mo sa amin, pag mayroon kami nakikita, kahit na mga leader namin, talagang mayroon kaming karapatan na magreklamo. Hindi doon sa katulad ng iba na tango na lang ng tango. Opo. Kala, opo na lang ng opo. Siya nga po. Siya nawa na. Oo. Na lang ng siya nawa. Oo. Mga kapatid, hindi po pwede yun sa Biblia. Maliligaw tayo. Mga kapatid, mawaw tayo sa mga sarili. Maililigaw tayo ng milya-milyang distansyang pagkaligaw. Malayo pa sa malayong silangan. Lalo naman kung pagbawalan ka pang magbasa. Ayun na nga ang teknik eh. Oo. Strategy. Pero may kagandahan tayong nalalaman kasi yung iba sa kanila ngayon. Oo. Nabautismo na eh. Meron pang susunod. May susunod pa. At kasalukuyan yung iba nag-aaral. O yun nga. Ayun. Yun. So, mga kapatid, wala po kaming personal na binabanggit dito. Kayo po yung nagtanong, kaya sinasagot namin ayon sa inyong tinatanong. Para, kasi, sabihin na natin, Brother Jerry, sarado ang kanyang isip. Meron din yung mga bukas isip dyan eh. Totoo Kaya yan. nga may baptism na nangyari. Oo. Sa Mindoro kasi meron pa rin talagang mga bukas ang isip na nandyan. Totoo. Yun lang ang kailangan natin. Medyo dumistansya natin konti para makita natin anong kabuuan meron dyan. Correct. Yan. Correct. Okay. Meron pa? Sabi niya rito, Brother, good morning. Siguro umaga niya napanood yung ating program. Kasalukuyan po kung nanonood ng program niyo. Tanong ko lang po, kung ilang taon na po ba ang religion na Seventh-day Adventist? Ilang taon na po ba ang religion ng Seventh-day Adventist? Ang masasabi natin, mga kapatid, kung ang inyong tinatanong ay yung as denomination, ang Seventh-day Adventist ay naitatag ito noong 1863. Kaya, rehistro. At dumating ito sa Pilipinas, Brother Jerry, noong 1905. Kaya noong 2005, nagdaos tayo ng ika-100 taong anibersaryo ng Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas ay mahigit na po tayo 100 taon. Nasa 2005, 100 taon tayo. So 2015 ngayon. So nasa ano na tayo? 110. 110. 110 years. Nasa 110 years tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa kabuuan, sa buong mundo. Sa buong mundo naman, umaabot na tayo ng 152 years. Sapagkat narehistro ang ating samahan noong 1863. At ngayon, 2015. So sa makatuwid, meron na tayong 152 taon sa ating pong pagkakatatag ng ating organisasyon, ng samahan, ng narehistro. Pero kung pag-uusapan natin ay yung existence ng doktrina, ay gusto nating ilinawin yan. Sapagkat ang Seventh-day Adventist ay hindi lamang po umiral ang kanyang mga doktrina at simulain ng 1863 lang. Sapagkat yung ating po mga aral ay nagpasimula pa sa panahon pa ng Old Testament. Pinagpatuloy lang ng Adventist. Pinagpapatuloy po natin yung transition ng katotohanan. Kasi lagi na nga natin binanggit yan na yung katotohanan ng Panginoon ay nagpasimula sa iglesia sa ilang, pagkatapos ibinigay sa mga alagad, at yung mga alagad na may nangaral mula sa Jerusalem hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng sanlibutan, at yun umabot sa Amerika, na narehistro naman natin noong 1863. Kaya ang Seventh-day Adventist, nakakatugon ito dito sa talata sa Aklat ng Gawa, sa 1:8. Sabi, datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea
at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yan. Kaya sabi ko kanina, Brother Jerry, kung ang tinatanong nyo ay denomination, 1863 nagpasimula. Tama. To be exact, ito ay 152 years hanggang ngayong taong ito. Pero ang aral po nito, nagmula sa Jerusalem. Biblia, nagmula sa Jerusalem. Na sabi pa ng gawa naman, ito ay galing dun sa ilang. Tama. Tapos ay nakilala at lumaganap sa Jerusalem bilang sentro ng bayan ng Diyos, Brother Jerry. Correct. Ang doktrina ng Seventh-day Adventist na kumakalat hanggang sa Pilipinas ay mula sa Jerusalem. Kung anong doktrina ng Israel sa Jerusalem, yun ang doktrina natin. Kasi ito yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo eh. Tama. Na kayo yung kakalat mula sa Jerusalem, ang inyong doktrina hanggang sa kauli-ulihang bahagi. Kamukha dapat. Oh, Iba ngayon, Ayan hindi naman. magkamukha eh. Iba nga. Mamukha eh. Iba. Hindi pa ka nakarating dun eh. Oo nga. Siguradong naharang na sa custom ng Jerusalem. Kaya o ng Israel. kapag ang inyong doktrina mula sa Pilipinas pupuntang Jerusalem, Nako, baliktad yan. baliktad po, Oo. mga kapatid. Suhi. Teka, baka sabihin nila, bakit kayo rin naman mula Amerika papuntang Jerusalem? Teka po, ganito po ang ating ibig sabihin yan, mga kaibigan. Nasa prophecy din yan. Oo, nasa prophecy. Ang aming pong doktrina, yung sinasabi namin galing sa Jerusalem, sapagkat, halimbawa na lang, yung laging palasak na binabato sa atin, yung bang inyong doktrina, isa mga Hudyo lang yan. Tama nga kayo. Oo nga. Alam Kasi nila nga ho, yung doktrina nga ho namin, galing talaga sa Jerusalem, Oo. sa Israel. Yeah. Ito naman, yung bang doktrina ninyo na wala na yung 10 utos, sigurado kayo makakarating sa Jerusalem. Oo nga. Lalo na kung tututulan ninyo yung Sabat. Ito pa, sabi ninyo, yung doktrina ninyo, bawal ang baboy, bawal ang mga pusit at kung ano-ano mga hayop na hindi pinakakain sa lumang tipan. Sa Israel lang yan. Eh tama nga kayo. Eh kasi nga nanggaling sa Israel eh. Eh ngayon, pupunta kayo ng Israel, magdala kayo ng sangkaterbang karne ng baboy, ay siguradong sa custom harang pa. Yung binanggit mo, Brother Jerry, kanina na baka sabihin nila ba't kayo, hindi naman galing ang Adventist, galing naman sa Amerika. May kinalaman ho yan sa prophecy. Sa prophecy. Brother Jerry. Tama. Kasi kung inyong titingnan yung kasaysayan at pagtukoy ng tunay na iglesia sa prophecy, ay nasa Kapitulo 12 ng Apokalipsis yun. Nilirawan yung babae Tama. sa isang maglilihi, tapos manganganak ng isang bata, na ito ay naipaliwanag na natin na itong babaeng ito ang tunay na iglesia. Tama. Tapos itong babaeng ito inuusig kasi manganganak. Ito yung bansa ng Israel na ang Hudyo galing sa kanya yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Tama. Nakaranas ng persecution sa pamagitan ng hayop, yung maliit na sungay, Brother Jerry. Tama. Tapos yung babae, sabi rito, na binabaka ng dragon doon sa talatang 14, at sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang ng isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Tama. Yung tunay na iglesia, binigyan ng pakpak ng agila para makatago sa loob ng 1,260 years, Tama. Brother Jerry, sa prophecy. Anong pakpak daw yon? Pakpak ng agila. Pakpak ng agila. Search niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, kung anong bansa ang nagsisimbolo ng eagle o ng agila. Amerika. So, ibig sabihin, doon ito itinago. Kaya nung lumitaw doon din, Brother Jerry. Kahit saan sumulig, Brother Jerry. May talata tayo eh. Maging sa propesya, Oo. maging sa doktrina, Tama. ay maging sa tinatawag nating lifestyle. Yo. Parehas na parehas. Oo nga. Kasi binhi nga ng babae, sabi roon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, patuloy lang ko kayong manood. Kahit na mga tutol, mga gigil na gigil. Ayaw. Sige lang, manood lang kayo. At alam nyo, walang matigas na puso kapag banal na espiritu ang humipo, Brother Tama Jerry. Gusto naming liwanagin na yung aming mga matigas minsan na paggamit ng mga salita at pagdidiin, hindi po ibig sabihin ito namimersonal kami at naninira ng ibang reliyon. Ang gusto po lang namin na sa pagkakataong ito at sa panahong ito, mga gilino taga-subaybay, kailangan talaga minsan talagang mabagsik na doktrina at aral ang kailangan. Kasi matitigas na yung mga puso ng mga tao ngayon Kaya kailangan po natin ay stricto at direktang mga mensahe mula sa salita ng Diyos ang ating ipapagkaloob sa ating mga kaibigan. So susugan ko na lang yung sinabi ng ating kapatid na Johnson. Mas gugustuhin ko pang masaktan kung sa tingin ko naman ito ikagagaling ng aking kalooban. Masakit din minsan ang operasyon. Oo nga. Masakit din minsan na tayo ay
dalhin sa doktor o kaya ayusin yung Oo ating naman. bahagi ng katawang may sakit. Pero kung ito ikagagaling ng ating buong katawan, mas gugustuhin ko yung ganon. Oo Sapagkat kung tayo naman ay hinihili-hili sa bahaging yan, kahit na ikaw pala ay meron ng malalang sakit, hindi po gagaling ang ating kalagayan. Ganon din naman po sa spiritual, mga kaibigan. Ito pong kapitulo, bersikulo, bagamat merong paraan ng pagsagot na medyo mabagsik at medyo may katigasan, kamukha na sinabi ni Brother Johnson, pero mahal po namin kayo. Hindi ho kami magtsatsaga sa ere at magpakahirap ng ganito kung wala po kaming malasakit sa inyo, mga kaibigan namin na taga-subaybay. Harinawa po ay maging open ang ating puso, maging bukas din ang ating mga isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa po ang ating layunin. Kaya ho kayo nagre-relihiyon o kaya ho kayo umanib sa isang samahan ng pananampalataya sapagkat gusto po ninyo maging dapat sa ating Panginoon Diyos. Kung gusto rin naman po ninyo maging dapat sa Panginoon Diyos, mainam po kung anong nakasulat at kung ano ating mababasa na katotohanan, huwag nating tutulan. Sa halip, pag-aralan at pagkatapos pag-aralan, ipanalangin ang Panginoon na magbibigay sa inyo ng direksyon kung saan po kayo dadalhin sa pananampalataya. Babasa pa ako ng isang panghuling talata, Brother Jerry, bago tayo manalangin. Sa Kawikaan 27, talatang 6, ganito ang nakalagay. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Yan. Sa ating mga taga-subaybay na sa mga kapatid, minsan, ayaw dun sa aming paraan ng pangangaral at gustong parang hihimas-himasin ng malambot na pamamaraan ang pangangaral. Mismong Biblia ang nagsasabi, mas maganda pa na parang stricto tayo sa ating pagsasabi kaysa sa naman sa takot na takot kang makasakit. Ang sabi ng Biblia, parang halik ni Judas yun. Yeah. Parang ibayro mo, unti-unti mo, takot ka pang magsabi dun sa mali nila. Oo. Ikinapahamak ng tao ngayon. Tama. Meron kasi mga nangangaral ngayon nakahawak ng microphone tatago pa sa puwit yung microphone dahil sa takot magsabi. Hindi po pwede yung mga ganon, mga kapatid.